Si Darwin at ang nuno sa punso sa loob ng bahay. Ako si Darwin at ito ang kwento ng misteryosong nangyari sa aming bahay na halos magdala sa akin sa gilid ng pagkahibang. Lahat ay nagsimula noong lumipat kami sa isang lumang bahay sa probinsya. Akala ko noon magiging mas tahimik at payapa ang aming buhay, pero hindi ko inaasahan na may kasama pala kaming hindi nakikita. Noong una, wala namang kakaiba. Normal ang lahat maliban sa madalas na pag-iyak ng aking anak na si Benjo na 3 taong gulang pa lang noon. Akala ko ay dahil lang ito sa pag-adjust niya sa bagong lugar. Pero habang tumatagal, lalong lumala ang kanyang pag-uugali. Madalas siyang naglalaro mag-isa, tila may kausap, at kung minsan ay bigla na lang siyang tumatawa ng walang dahilan. "Benjo, sino ba ang kausap mo?" Tanong ko sa kanya isang araw. "Si Lolo," sagot niya ng may ngiti. "Anong lolo? Wala namang lolo dito," sabi ko, naguguluhan. Pero hindi siya sumagot. Sa halip, tumakbo siya papunta sa sulok ng sala at doon naglaro, tila may kasama. Naramdaman kong may kakaiba, pero sinubukan kong kalimutan. Isang gabi, habang natutulog kami ng asawa ko, may narinig akong kakaibang kaluskos mula sa kusina. Bumangon ako para tingnan, pero wala naman akong nakita. Nang bumalik ako sa kwarto, nakita kong gising na si Benjo at nakatayo sa tabi ng bintana. "Benjo, bakit ka gising?" "Tulog na," sabi ko. Pero hindi siya sumagot. Sa halip, tumingin siya sa labas ng bintana at ngumiti. Sabi ni Lolo, "Maglaro kami bukas," bulong niya. Nanginginig, kinuha ko siya at ibinalik sa kama. Pero mula noon, lalong lumala ang sitwasyon. Madalas na nawawala ang mga gamit namin, lalo na ang mga laruan ni Benjo. Akala ko ay siya ang nagtatago. Pero isang araw, nakita ko mismo kung paano biglang nawala ang isang bola sa harap ng aming mga mata. "Ano yan?" sigaw ng aking asawa. Hindi ko alam ang sasabihin. Naramdaman kong may masamang espiritu sa bahay namin. At isang gabi, nalaman ko na ang totoo. Habang naglilinis ako sa sala, may narinig akong boses na parang bulong. "Darwin! Darwin!" Napalingon ako pero wala akong nakita. Naramdaman kong lumamig ang paligid at bigla kong naalala ang kwento ng aking lola tungkol sa mga nuno sa punso. Sabi niya, kapag hindi sila narespeto, nagagawa nilang maghasik ng lagim sa bahay. Naisip ko, baka noong paglipat namin sa bahay, hindi kami nagpaalam sa mga espiritu ng lugar. Kaya, kinabukasan, naghanda ako ng maliit na handog, kape, kanin at ilang pirasong prutas. Inilagay ko ito sa sulok ng bahay at humingi ng tawad sa anumang nagawa naming pagkakamali. Paumanhin po kung hindi kami nagpaalam. Sana ay bigyan ninyo kami ng kapayapaan, sabi ko ng marahan. Mula noon, unti-unting nawala ang mga kakaibang pangyayari. Hindi na madalas umiyak si Benjo at hindi na rin nawawala ang aming mga gamit. Nalaman ko na ang lolo na kanyang sinasabi ay ang nuno sa punso na naninirahan pala sa aming bahay. Dahil sa pagrespeto at pag-aalay, binigyan niya kami ng kapayapaan. Moral ng kwento, mahalaga ang paggalang sa mga espiritu at kaluluwa ng lugar na ating tinitirhan. Ang simpleng pag-aalay at paghingi ng paumanhin ay maaaring magdulot ng kapayapaan at pagkakasundo sa mga hindi nakikita ngunit nararamdaman.